simulan na natin ang ika-26 na istorya. At dahil sa pagdating ni Aaron, makikita natin ngayon na ito ay nasa loob ng isang silid kung saan si Vincent ay nakaupo sa isang mesa habang kaharap nito si Aaron na nagmamasid sa paligid. At dahil napansin ni Aaron ang engrandeng negosyo ni Vincent, nasambit nito na ito ay sosyal. At dagdag pa nito na sa ganitong mga pasilidad, ang isang maliit o gitna lang na mga negosyo ay hindi makakaya ang gastos para mapanatili ang mga ito. Kaya natanong ni Aaron si Vincent, "Siguradong malaki ang kinikita mo, di ba?" At dahil sa mga nasambit ni Aaron ay napatitig na lang sa kanya si Vincent. At habang nilalagyan ni Vincent ng inumin ang baso, nasambit ni Aaron na ang ekonomiya ng Leos ay mas lalong pinaunlad ni Gobernador Segunda. At nag-iisip nitong sinabi kay Vincent na siguro ang gobernador ay mayroong nakamamanghang kawani para magawa niya ito. At pagkatapos nitong magsalita ay inalok ito ni Vincent ng inumin, kung saan agad itong lumapit kay Aaron para ibigay ang baso. At habang iniaabot na nito ang baso, bigla na lang itong binitawan ni Vincent. Kung saan dahil dito, tinangka ni Aaron na seluhin ito sa pagkakahulog. Subalit dahil din dito, makikita natin ang agad na pag-atake ni Vincent kay Aaron kung saan agad nitong itinaas ang kanyang paa at sinipa si Aaron. Ngunit kahit na kaagad itong umatake ay nagawa pa rin ni Aaron na umilag sa ipinalabas na sipa nito. Subalit kaagad din na muling nagpakawala si Vincent ng malakas na suntok, kung saan agad din itong naharang ni Aaron gamit ng kanyang kamay. At nagpatuloy ang sunod-sunod na pagsuntok ni Vincent subalit isa-isa din itong nahaharang ni Aaron. Nang bigla na lang nahuli ni Aaron ang kanyang kamay at ito'y hinawakan niya sa kanyang kwelyo. Kung saan makikita natin na nanlaki ang mga mata ni Vincent sa pagkabigla, dahil hindi niya inaasahan na magagawa ni Aaron na maharang ang lahat ng kanyang ipinapalabas na atake at mahuli ang kanyang kamay. At dahil dito, hinawakan din ni Vincent ang kwelyo ni Aaron. At nasambit ni Aaron, "Ito ay inaasahan ko sa isang mapanlinlang na lalaki, na nakipaglaban ng pantay kay Isla." At tinanong naman ito ni Vincent, "Di ba ikaw ang mapanlinlang, dahil nagkunwari kang natatakot sa aking aura flow?" At habang hawak-hawak nila ang isa't isa, dagdag pa ni Vincent, "Dahil natalo mo ang Dark King, ikaw ay tiyak na malakas. Subalit kung inaakala mo na magiging madali ang pagpatay mo sa akin, ikaw ay nagkakamali." Wika nito habang nakatitig ng masama kay Aaron. At pagkatapos, buong galit nitong nasambit na sa mundong ito ay may mga kailangan pa siyang gawin. Kung saan dahil dito, si Aaron ay napatitig sa kanya. At pagkalipas ng ilang sandali, nasambit nito ng detalyado ang tinatangkang gawin ni Vincent. Kung saan dahil sa kapangyarihan ngayon ng Chamber of Commerce na pagmamay-ari ni Vincent, tinatangka nitong bawasan ang di pagkakapantay-pantay ng mga katayuan ng mga tao dahil sa ekonomiya sa loob ng imperyo. At sinusubukan niya itong paunlarin. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Aaron, nanlaki ang mga mata ni Vincent at siya ay napabitiw sa kanyang pagkakahawak sa kanya dahil sa labis niya na pagkagulat. At dagdag pa ni Aaron na siya ay nagkakamali dahil hindi siya naririto para hulihin siya, at lalo na hindi niya ito papatayin. Kung saan agad nitong sinabi, "Gusto kitang bilhin, ang Master of the Tower of Dusk, na si Ron Vincent." At dahil sa nasambit ni Aaron, si Vincent ay muling nagulat kung saan natigilan ito sa kanyang kinatatayuan. At habang nakatitig si Aaron sa natitigilan na si Vincent, napaisip siya na hindi niya kaagad ito napansin, bagamat karaniwan ang pangalang Vincent. Ngunit dahil sa sinabi sa kanya ni Isla, na mayroon itong marka ng tore sa kanyang braso, ito kaagad ay kanyang nakilala. At ang Tower of Dusk, kaunti lamang ang alam tungkol dito. Subalit mayroong dalawang tiyak na bagay na nalalaman dito. Ang una ay ang kanilang mga miyembro ay mayroong marka ng isang tore. At ang kanilang mga talentadong miyembro ay mahusay sa iba't ibang larangan, at tinatawag nilang master ang namumuno dito. At ang ikalawa, para sa kapakanan ng mundo, ipinapangaral nila na kailangan nilang tahakin ang daan ng katarungan. At ang mga kwentong ito ay narinig ni Aaron sa dati niyang buhay sa loob ng Demon Corp. At bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan tinawag ni Aaron ang natitigilan pa rin na si Vincent. At muling nasambit ni Aaron ang pinaplano ni Vincent na gawin. Kung saan una nitong gagawin ay pagtitibayin ang pundasyon ng Leos at kamkamin ng kontrol sa lahat ng mga baybayin ng mga lungsod ng imperyo. At nasambit ni Aaron na ito'y gagawin niya sa pamamagitan ng Chamber of Commerce na kanyang pinagmamay-ari, sa pagtipon ng kapangyarihan ng mga maliliit at katamtaman ng mga merchants,
at sa pamamagitan ng interes, maglalagay sila ng pressure sa mga malalaking merchants at mga nobles. Ito ay para sirain ang kanilang pinagkukunan ng kita at pigilan sila na maging mas makapangyarihan. At dahil sa dagdag na sinabi ni Aaron, mas lalo pa ngayong nagulat at mas napanganga si Vincent kung saan siya ay napahakbang pabalik sa kanyang kinatatayuan. At dahil sa mga narinig nito, napatanong siya sa kanyang isipan kung paano ito nalalaman ni Aaron, dahil wala siyang ni isa na may pinagsabihan ng katangian ng kanyang mga plano. At habang patuloy na nakatitig si Aaron kay Vincent, naisip nito na sa ganon, pinaplano nito na puksain ang di pagkakapantay-pantay ng mga katayuan sa imperyo. Kaya nasambit ni Aaron sa kanyang isipan na siya ay nagplano ng malaking bagay. Ang gray afterglow of the sunset, na si Ron Vincent. At naalala ni Aaron na ang pangalan at palayaw nito ay kumalat ng malayo sa loob ng imperyo sa nakaraan niyang buhay. At si Vincent ay isa rin sa mga heroes ng nakaraan. At napatingin si Aaron sa ibang direksyon at nasambit nito na hindi niya ito naiintindihan. At natanong niya kay Vincent kung bakit ang isang tulad niya ay nagtatrabaho lamang sa ilalim ng gaya ni Count Segunda. Subalit walang may naisagot sa kanya si Vincent at napayuko na lang ito ng kanyang ulo. At pagkalipas ng ilang sandali ay naglakad ito pabalik sa kanyang mesa. Kung saan habang siya ay naglalakad, nasambit niya na si Count Segunda ay mayroong kakayahan. At dagdag pa nito na ang Count ay handang makipagtulungan sa kanya nang hindi iniintindi ang kanyang katayuan. At ginamit siya nito ng mabuti para mapaunlad ang ekonomiya ng Leyus. At dahil dito, ang populasyon ay nakakamit ng kayamanan. Subalit bigla itong sinagot ni Aaron, dahil din sa mga kinita ni Count Segunda ay nagplano itong patayin siya at si Ian. At dagdag pa ni Aaron na marahil pinapatay din ito ang unang prinsipe na si Sion Aragon. At dahil sa mga nasambit ni Aaron, si Vincent ay napalingon at napatanong kung ano ang tungkol dito. Ngunit hindi ito sinagot ni Aaron at nagpatuloy lang ito sa pagtingin kay Vincent. At nang makarating si Vincent sa kanyang mesa, kinuha nito ang bote ng inumin. At nasambit nito na ang mga nobles na mga tanga at ang pamilya ng imperyo ay palagi namang nasa laban para sa impluwensya at kapangyarihan. At habang binubuhos nito ang inumin sa kanyang baso, dagdag pa nito na kahit sino ang manalo o mamatay sa kanila ay hindi importante sa kanya. At habang iniinom niya ang kanyang inumin, nasambit nito na ito'y hindi importante sa kanya dahil sa mundong ito, ang kanyang tanging layunin lamang ay magbigay ng yaman at kaligtasan sa lahat. At iyon lang. At habang nakatitig sa kanya si Aaron, nasambit nito na ang lahat ng mga nobles ay halos katulad lang din ni Count Segunda. At dahil sa sinambit nito, may ngiting na tanong si Aaron sa kanya. Kahit ako ba na si Aaron Pendragon? Kung saan napalingon sa kanya si Vincent at napatingin ng ilang segundo. At pagkatapos ay bumalik ang tingin nito sa kanyang inumin at nasambit nito na ito'y hindi niya pa alam. Kung saan dahil sa kanyang sinabi ay napatitig sa kanya si Aaron na may ngiti sa mukha. At nasambit ni Aaron na subukan niyang pumunta sa teritoryo ng mga Pendragon dahil tatratuhin niya ito na parang isang bisita sa bahay. At pagkatapos noon ay maaari na siyang magbigay ng kanyang pasya. Kung saan dahil sa sinabi ni Aaron, si Vincent ay muling napatingin sa kanya. At nasambit din ni Aaron, kung sa tingin ni Vincent ito ay para sa kapakanan ng mga tao, maaari nitong subukan na putulin ang kinikita ng mga Pendragon, o kaya subukan siya nitong patayin, kaya maaari nitong gawin ang kahit anong gusto nito. Kung saan dahil sa sinabi ni Aaron, si Vincent ay napayuko at napaisip. At habang umiinom, nasambit ni Vincent, kung kukunin mo ba ako bilang kakampi mo? Gusto mo bang ilantad ang lahat ng plano ni Count Segunda, yun ba ang pakay mo? Patanong na wika nito, at sinagot ito ni Aaron, na kasama rin yun. Kung saan natahimik si Vincent at napaisip. At bigla na lang itong umupo sa itaas ng kanyang mesa at nakangiti nitong nasambit, na ayos na yon, kaya susubukan niya na makipagtulungan kay Aaron. At dahil sa nasambit ni Vincent, masaya itong sinagot ni Aaron na ito ay kanyang aabangan, kung saan agad itong umikot para lumabas sa silid. At habang ito ay nakatalikod kay Vincent, mayroon itong hinagis na mga gintong barya sa ere. Kung saan napatingin si Vincent dito dahil kaagad niya itong napansin. At ang lahat ng mga tinapon ni Aaron na gintong barya ay pumasok lahat sa timbangan. Kung saan nanlaki ang mga mata ni Vincent at ito ay kanyang ikinabigla. At makikita natin habang palabas si Aaron at nakataas ang isa nitong kamay,
nasambit niya na ang mga barya na iyon ay para sa espesyal na beer na kanilang pinagsaluhan. Kung saan agad na napalingon si Vincent para tingnan ang mga barya sa timbangan. At dahil dito, napangiti si Vincent at napaisip na si Aaron ay isang kakaibang tao. At pumunta naman tayo kinagabihan pabalik sa villa ng mga Pendragon, kung saan makikita natin na tahimik na umiinom at nag-uusap si Aaron at Ian sa beranda. At natanong ni Aaron kay Ian kung maayos na ba ang mga sugat nito ngayon, at sinagot naman ito ni Ian na siya ay naging maayos na, dahil sa nagpapagaling na shield na kanilang pinahiram sa kanya. At si Ian ay napatingala at napabuntong hininga, at dagdag pa nito na ang paglalakbay nila ngayon ay may maraming hindi magagandang kaganapan. At dahil sa mga nangyari si Ingrid ay masasaktan habang buhay, wika nito. Nang bigla na lang napasigaw at napaturo si Ian kay Aaron, at nasambit nito na hindi niya papayagan na makuha nito ang kanyang kapatid. At natanong ni Aaron kung yun ba ay ang napagpasyahan niya. Dahil wala din namang pakialam si Aaron, kaya siya na ang bahala dito. At natanong din ni Ian kung sila ba ngayon ay pupunta sa Seasuck. At sinagot ito ni Aaron na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. At dadalhin niya si Isla at Sol sa ngayon na pagkakataon. At muling natanong ni Ian kung siya ba ay magiging maayos lang na silang tatlo lamang dahil hindi nila alam ang pinaplano ng kanilang kalaban. At nasambit ni Aaron ang nakangiti kay Ian, na paniguradong nakita nito ang lakas niya at ni Isla sa mansyon ni Count Segunda. At dagdag pa nito na ang pinakahuli ay mas lalo pang malakas sa kanilang dalawa. At agad naman sumang-ayon si Ian, at nakangiti rin na nasambit na yun nga ang sa tingin niya, dahil ito ay isang dragon. At nasambit ni Ian, isang halimaw na mayroong panlabas na anyo na isang tao, at natanong nito kung anong klaseng nilalang ang leader ng mga pirata. Kung saan bumalik sa alaala nito ang mga oras nang sila ay nakipaglaban kay Teleo Arangis, ang binansagang Dark King. At dagdag pa ni Ian, kahit pa nakikipaglaban si Teleo sa kanilang dalawa ng sabay ay hindi man lang ito naiiwan. At malinaw na hindi siya isang normal na tao. At sinagot ito ni Aaron na malamang siya ay isang kalahating orc at kalahating tao. At magaling din ito sa mga teknik sa pakikipaglaban na galing sa timog. At dahil sa mga sinabi ni Aaron, nasambit ni Ian na pagkatapos kay Count Segunda ay mayroon pang mas malaking kalaban sa likod ng mga pangyayaring yun sa mansyon. At makikita natin na saglit na natigilan ang mga ito. At pagkatapos ng ilang sandali, nasambit ni Aaron kay Ian na nakakapanatag na ikaw ay aking kasama. Kung saan labis itong ikinabigla ni Ian dahil hindi niya inaasahan na maririnig niya ito galing kay Aaron. At dagdag pa ni Aaron, sa labang yun sa halimaw na si Teleo, kung wala si Ian ay malamang hindi siya nakaligtas. Kung saan dahil sa mga sinasabi ni Aaron makikita natin na nanginig ang katawan ni Ian. At napatanong si Ian kung may problema ba sa ulo nito. At dagdag pa ni Ian na may natamo nga si Aaron na pinsala sa ulo galing sa laban nila sa mga pirata, kung saan agad siyang sinigawan ni Aaron para tumigil. At pagkalipas ng ilang sandali, nasambit ni Ian na sila ay aalis na pagdating ng umaga. At habang hinahawi niya ang kanyang buhok, nasambit ni Ian na kailangan din nilang hanapin si Goofy sa Imperial Castle. Kung saan napaisip si Aaron noong siya pa si Raven, kung saan makikita natin na may hawak itong papel, at ang nilalaman nito ay ang anunsyo na si Goofy ang naging emperor sa hinaharap. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabihan niya si Ian na huwag itong maging pabaya dahil ang kalaban nila ay nasa lahat ng dako. At agad din naman itong sinagot ni Ian na ganoon din ang gawin niya. At dumating ang umaga sa villa ng Pendragon, kung saan makikita natin sa labas na nagpapaalam ang mga Pendragon sa karawahe na paalis. At makikita din natin sa bintana ng karawahe si Ingrid na masayang nagpapaalam dahil sa kanilang pag-alis, kung saan si Mia, Helene, at Lindsay ay masaya din na nagpapaalam sa kanila. At sa kabilang parte naman ng bintana ng karawahe ay makikita natin si Luna na nakasandal sa kanyang kamay na para bang may malalim na iniisip. At pumunta naman tayo kinahapunan sa itaas ng bangin malapit sa Leos, kung saan may makikita tayong mga paa ng kabayo. At ang nakasakay dito ay si Vincent habang pinagmamasdan ang lungsod ng Leos. Kung saan pagkatapos ng ilang sandali ay kaagad din itong umalis papalayo sakay ng kanyang kabayo. At dumating ang kinagabihan, pumunta naman tayo sa mansyon ni Count Segunda. Kung saan makikita natin si Count Segunda sa kanyang silid na nakaupo sa kanyang higaan.
At makikita natin ang takot sa kanyang mukha habang hawak-hawak nito ang kanyang ulo na mayroong benda, ng kanyang dalawang kamay habang nanginginig. At iniisip nito kung ano ang kanyang dapat na gagawin, dahil nitong umaga lang ay nakaalis si Ian pabalik sa Imperial Castle dahil ang kanilang planong asasinasyon ay nabigo. At hindi niya rin nagawang madukot ang dukesa na si Helene. At dagdag pa dito, si Vincent ay bigla na lang nawala. Kaya napahampas siya ng kanyang kamay sa kanyang tuhod dahil sa galit at inis, at ito'y napatanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyari kung bakit nabigo ang kanilang mga plano. At dagdag pa nito habang patuloy na nakaupo sa kanyang higaan, kailangan niya nang gawin si Goofy na makokoronahang prinsipe sa lalong mas madaling panahon. At bigla na lang itong natakot dahil naisip niya na si Ian at ang mga Pendragon ay dumating sa Leos upang maghanap ng bakas sa likod ng pagtangkang asasinasyon sa unang prinsipe na si Sion Aragon. At dagdag pa nito kung sila ay makakapunta sa Sisak at makahanap ng pruweba sa likod ng pangyayaring yon, may labis na takot sa mukha nitong nasambit, na ang bagay na pinangako sa kanila at ang hinaharap nila ay magbabago. Kaya agad-agad nitong nasambit na kailangan niya kaagad na makipag-ugnayan sa kanila. At pumunta tayo sa teritoryo ng Sisek, kung saan mayroon tayong makikitang kabayo na tumatakbo ng mabilis, at mayroon din mga demonyong ibon. Kung saan may makikita tayong natatakot na dalawang lalaki na habang sakay ng kanilang mga kabayo ay hinahabol sila ng mga demonyong ibon. At dahil sa mabilis na paghabol sa kanila ng mga demonyo, napasigaw ang isang lalaki na ang mga ito ay mas lalong nakakalapit na sa kanila. At dagdag pa nito, kung nalaman niya lang na ang mga demonyo ay nandirito, ay dapat hindi na lang siya pumunta dito, sa tinatawag na isinumpang lupain, ang lupain ng Sisak. At makikita natin ang agarang paglapit ng mga demonyong ibon kung saan ang mga ito ay aatake na sa kanila, nang bigla na lang may mga palaso na biglang dumating, kung saan ang mga demonyong ibon ay agad na natamaan, at dahil dito ito ay ipinagtaka ng isang lalaki. At dahil sa biglang pagkahulog ng mga ibon sa lupa, ito ay ikinabigla ng mga lalaki na nakasakay sa kanilang kabayo. Kung saan sila ay napahinto at napatingala sa itaas ng bangin. At mayroon silang nakitang tatlong tao na nakasuot ng mga manto. At ang isa dito ay si Isla kung saan makikita natin na ito'y nakasuot ng kulay asul na manto, habang hawak-hawak nito ang crossbow na kanyang ginamit para tirahin ang mga demonyong ibon. At habang ang tatlo ay nakatayo sa itaas ng bangin, bigla na lang sumulpot ang natitirang demonyong ibon sa kanilang harapan, kung saan agad nitong sinugod ang grupo. Subalit dahil napansin ito ng lalaking nakasuot ng itim na manto, agad nitong ipinalabas ang isa niyang espada sa kanyang baywang. At dali-dali din ito na tumalon at sinugod ang demonyo na papalapit, kung saan agad niya itong hiniwa ng napakalakas. At dahil sa nakikita ng dalawang lalaki, ang mga ito ay nanlaki ang mga mata at napanganga dahil sa pagkabigla at hindi ang mga ito makapaniwala sa biglaang pangyayari. At makikita natin sa harap ng dalawang lalaki ang lalaking nakaitim na manto at ang demonyong ibon na nahiwa ang pakpak dahil sa kanyang ginawang malakas na pag-atake. At habang hawak-hawak nito ang kanyang espada na napupuno ng dugo, bigla na lang itong tumayo. Kung saan makikita natin ngayon si Aaron na mayroong kulay itim na buhok. At habang nakatitig ang dalawang lalaki na napupuno ng takot kay Aaron, napaisip sila na ang mga ito ay mga mersenaryo kaya dapat huwag nila itong galitin. Nang bigla na lang tumalikod si Aaron at umalis sa kanilang harapan, kung saan labis na nabigla at nagtaka ang mga lalaki. At habang papaalis si Aaron natanong ng isang lalaki sa kanya kung hindi niya ba kukunin ang kanilang mga dalang pera. Kung saan dahil dito, si Aaron ay napahinto sa kanyang paglalakad. At habang nililinisan ni Aaron ang kanyang sandata, nasambit niya, hindi ko kailangan yon dahil sinusubukan ko lang ang aking espada, wika nito at ito ay nagpatuloy sa paglalakad. At dahil sa sinabi ni Aaron, nagbigay ang mga ito ng labis na pagpapasalamat, at natanong ng isang lalaki kung ano ang pangalan nito. At habang si Aaron ay nakatalikod, bigla na lang siyang lumingon at nasambit, ang pangalan ko ay si Raven. At dahil ganito ang pagpapakilala ni Aaron ngayon, tatawagin na muna natin siyang si Raven sa mga susunod pa na mga kabanata hanggang sa magpakilala na ito bilang si Aaron. At pagkatapos nitong magpakilala bilang si Raven, agad din itong lumingon sa itaas ng bangin at tinawag si Sol at Isla. Kung saan makikita natin na agad na kinuha ni Sol at Isla ang mga takip sa kanilang mga ulo. At pagkatapos ay agad din ang mga ito na bumaba sa bangin at pumunta kay Raven.
kung saan napatingin lang ang dalawang lalaki na nakasakay sa kanilang mga kabayo sa malayo, habang ang grupo ni Raven ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay.